Magandang araw po ng Biyernes, mga kapatid. Ako po si Eric Rivas at welcome pong muli dito sa Landas ng Pag-asa. Ang ating pong ebanghelyo o mabuting balita ng Panginoon ay galing po kay San Marcos chapter 4 verses 26 to 34. Pakinggan po natin. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang nag-ahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna, saka uhay, na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus. Anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay, anupat na mga ibon ay nakapagpamumugad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Madalas pong gumamit si Jesus ng mga talinghaga noong siya ay nasa mundo natin. Mas kaya nilang maintindihan pag gumamit siya ng mga halimbawa na madaling nauunawaan, tulad ng mga sitwasyon na karaniwan nilang nararanasan. Sa Ebanghelyo po ngayon, gamit ni Jesus ang isang tagatanim at kung paano lumalago at lumalaki ang isang halaman o puno. Tapos, binanggit niya ang butil ng mustasa na pag tinanim ay nagiging isang malaking halaman. Nakakita na ba kayo ng buto o butil ng mustasa? Napakaliit po nito. Baka nga mas maliit pa siya sa butil ng bigas. Ngunit pag ito po ay tinanim at maganda ang kondisyon ng lupa at panahon, maaari po itong lumago sa isang napakalaking halaman o puno. Ugat, tangkay, dahon, mga bulaklak, prutas, lahat mula sa isang munting buto o butil ng mustasa. Sa paggamit ni Jesus ng halimbawang ito upang ipakita kung paano lalaganap ang paghahari ng Diyos, hindi po mahirap na mamangha sa katotohanan ito. Noong nagsisimula pa lang si Jesus sa kanyang misyon, unti-unting dumarami ang mga naniniwala sa kanya at naging kanyang tagasunod. Hindi naman po siya lumayo masyado sa Galilee at Jerusalem. At madalas ay lakad lang siya ng lakad sa mga lugar at mga bayan sa Judea. Wala po siyang FB o TikTok o anumang uri ng social media upang ipalaganap ang kanyang mensahe ukol sa kanyang Ama at sa kaharian ng Diyos. Nung siya ay umakyat sa langit, pinagpatuloy ng kanyang mga tagasunod, mga alagad, ang kanyang misyon. At fast forward po natin ng mahigit 2,000 taon, mahigit 2 bilyon na tao ang maibibilang na sa mga nananalig sa kanya at tinuturing ng mga Kristiyano. Isang munting buto ng mustasa na naging malagong halaman. Baka sa iyong isipan, tanong mo ay, ano naman ang kinalaman niya sa buhay ko? 2 bagay, kapatid, na maaari nating pagnilayan. Una, ang buto ng mustasa na tinanim ni Jesus sa ating puso. Inaalagaan ba natin ito? Dinidiligan at inaaruga sa pamamagitan ng pananalangin, pagsimba, paglingkod sa kapwa,
Ninanais ba natin gumawa ng mabuti sa araw-araw? Ikalawa, nagtatanim ba tayo sa puso ng mga nakakasama natin sa buhay? Mga kamag-anak, kaibigan, kasama sa hanap buhay, o kahit yung hindi natin masyado kakilala, sa paraan ng ating pamumuhay at pakikitungo sa iba, nakikita ba nila ang mukha ni Jesus sa atin? Sana hindi ibang mukha ang kanilang nakikita. Mga kapatid, sa Ebanghelyo ngayon, siguro mainam na ating isipin na ang paghahari ng Diyos ay may isang mahalagang elemento upang ito ay maisang katuparan. Ang elementong ito ay walang iba kundi ikaw. At nais kitang hikayatin maging isang buto ng mustasa sa kaharian ng Diyos. Tiyak natin na gusto ni Jesus yun. Try mo ha. Kung inyo pong nagustuhan ang maikling pagmuni-muni na ito, paki-like and share po. Baka po makatulong sa inyong kamag-anak, kakilala, o kasama. Maraming salamat po. God bless.